May nag-aalok daw ng hanggang 1 bilyong piso para hindi tumistigo si Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. May banta na rin daw sa buhay ni Madriaga sa Camp Bagong Diwa at kung sino ang nasa likod nito, tila tukoy na. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Humingi na ng tulong ang kampo ni Ramil Madriaga sa National Bureau of Investigation dahil yan sa umano'y malaking banta sa kanyang buhay habang nakakulong sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Si Madriaga ay dating military agent na nagpakilalang bagman daw noon ni Vice President Sara Duterte. Nahaharap si Madriaga sa reklamong perjury na inihain mismo ng Vice Presidente. Bukod pa ito sa kasong kidnapping na kinahaharap niya kaugnay ng pagiging leader umano ng Kidnap for Ransom Group. Ayon sa abogado niyang si Attorney Raymond Palad, March 3 umano nang may makaharap si Madriaga na kapwa preso na tila may masama umanong balak sa kanya. Habang naglalakad siya doon sa second floor ng Annex 2 sa Delta area, bigla siyang hinarang ng isang malaking lalaki. So nagulat si Ramil, hinarang siya. So kasi doon sa natanggap naming info, pumorma na lalaban si Ramil dahil nga nilapitan siya ng lalaki and then nagsisigaw siya ng guard. And then upon hearing that, biglang tumakbo na yung lalaki na detention prisoner pabalik sa selda niya. Ang kwentong niya ni Madriaga, agad pinabulaanan ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jerix Bostenera. Itong sinasabing incident ng March 3 ay nangyari during the 1 hour na paglabas ng selda ni Madriaga, na kung saan ang ibang selda ay nakapadlock naman at ang ibang control gates ay nakapadlock. Nagkataon lang na may nasagi lang sa balikat. Walang nangyaring suntukan, walang nangyaring threat at walang nangyaring violence. Dagdag pa ng abogado ni Madriaga, may nakuha raw na impormasyon ng kanyang kliyente mula sa loob ng kulungan na may patong na raw sa kanyang ulo. Umaabot raw yan sa kalahati hanggang 5 milyong piso. Kaya nangangamba na rin daw si Madriaga sa pwedeng gawin sa kanya ng mga kapwa preso. May mga incidents based naman sa pag-uusap namin na may mga nalason ng detainee doon. We're not saying na inattempt siyang lasunin. Sinasabi lang namin may mga pagkakataon ng nalason na detainee. Pero ayon naman sa spokesperson ng BJMP na si Jerix Bostenera, There's no report on that. Kung may mangyayaring ganyan, ay dapat may report yan. So wala naman po kaming report na natatanggap na ganyan. Wala ring any incident recorded to that. ibinunyag din ni Attorney Palad na may mga nag-alok na umano ng suhol para hindi tumistigo si Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. May mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon, may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Ang kumausap daw dyan kay Madriaga, posibleng kaklase niya dati sa College of Law o kaya na may kapwa miyembro ng Inday Sara is my President Movement. Nagkausap daw sila sa telepono ng BJMP nitong Pebrero matapos may magbigay sa kanyang asawa ng tatawaging numero. Gusto na raw sanang tanggapin ng asawa ni Madriaga ang pera, pero gusto raw ni Madriaga na ituloy ang laban dahil sa pangangambang banta sa buhay. Kaya naman pinag-aralan na ng kampo ni Madriaga na maghain ng motion sa korte para ilipat siya sa kustodya ng NBI o sa Camp Aguinaldo. Maraming bagong developments ngayon kay Madriaga. Una, mayroon na namang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga. Mayroon tayong ipapakita mamaya. Ang isa pa, talagang kinumpirma na ng NBI na totoo yung pagbabanta sa buhay ni Madriaga. Medyo ito mga kabunyog, kumpirmado. Kinumpirma ng NBI. Ni Attorney Melvin Matibag mismo ang nagkumpirma. At dahil dyan, mayroon ng motion, mayroon ng resolution, na final si Congressman o si Representative Chel Diokno. Si Chel Diokno na mismo, hinihiling niya na ilipat sa kustodiya ng Justice Committee ng House itong si Ramil Madriaga para masigurado ang seguridad niya at yung availability niya kapag pinatawag siya sa hearing ng House Justice Committee. Kaya mga kabunyog,
mga kababayan, medyo talaga kailangang i-secure itong si Madriaga. Kaya mayroon ng resolusyon si Congressman Chel Jokno na final, mga kabunyog. So, ito mga kabunyog, ang ebidensya na magpapatunay na kilala nga ni Sara Duterte, malapit sa kanya, sa kanila sa mga Duterte si Madriaga, ito ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Ayan may picture dito. Yan. Nakikita nyo, Zoom meeting yan. Zoom meeting yan mga kabunyog. May Zoom meeting siguro nung panahon ng eleksyon ito nung 2022. Kandidato noon sa unit team si Harry Roque, si Jingo Estrada, tapos Vice President si Sara. Tingnan nyo kung sino yung makikita dyan sa Zoom meeting na yan. Ayan yung nasa kaliwa sa taas, si Ramil Madriaga yan. Yung nasa kanan sa taas, si Sara Duterte. Yung nasa baba, sa left, o sa kaliwa, si Harry Roque. At sa kanan naman sa baba, si Jingo Estrada. Pwede ka bang makipag-Zoom meeting sa mga yan? Alam nyo, ako, hindi ako ganyan ka Wala akong, hindi ko kaya yung ganyan. Mga kilalang tao naman yan. Jingo Estrada, Harry Roque, Sara Duterte. Tapos makakapag-Zoom meeting ka dyan? Mahirap yun. Kaya, ang layo nung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala yung Ramil Madriaga na yan, hindi niya yan naging aide, hindi naging staff, walang naging kaugnayan yan sa kanila, sa Duterte. Pero tingnan nyo, tingnan nyo. Actually, mayroon pang isa dyan. Kumalat din ito sa social media. Yung birthday ni Ramil Madriaga, grinit siya ni Sara mismo. Grinit siya ni Sara mismo. Ang tawag sa kanya, Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Kaya, alam nyo mga kabunyog, di ba nag-release ng statement si Sara Duterte? Ang sabi niya, hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga, hindi ito naging staff niya, hindi naging aide, kahit anuman, wala itong kaugnayan daw sa kanila. Yung mga ganyan, pwede ba yan? Zoom meeting, Sara Duterte, Harry Roque, Jingo Estrada at sa Ramil Madriaga. Hindi pa naman pinapaliwanag kung kailan yung Zoom meeting na yan. Pero yan yung siguro yung mga ipipresent pag nagkaroon ng hearing sa Kamara. Siyempre, ipipresent si Madriaga, kikwestiyonin ang kredibilidad niyan. Totoo ba talaga na may kilala niya o kilala siya ni Sara Duterte? Totoo ba na naging part siya ng makinarya ni Sara Duterte? Ayan yan na yung mga patunay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, hiwa-hiwalay ko kasing nailalive ito, pero mula pa ng nagiging topic ko ito, marami nang lumabas na mga ebidensya marami na. Yung birthday ni Madriaga, grinit ni Sara. May video nun. Nung dumating si Sara sa Matnog, Sorsogon, galing Mindanao, may nag-convoy si Sara Duterte galing Mindanao, tumawid ng Visayas, pagtawid niya ng Allen Samar, pagdating ng Matnog, sinalubong siya ni Madriaga. Yung grupo ni Madriaga, may video nun. Tapos sinabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Madriaga. Kaya napakahirap, yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang hirap paniwalaan na niya. Mukhang ito, mapapahiya ang kampo ni Sara dito, mga kabunyog. At marami pa daw. Ang nangyayari nga, inuunti-unti. Yung grupo ni Madriaga, pa isa-isang naglalabas ng mga preba at ebidensya ng resibo. Pero mahirap i-deny ni Sara yan. Kahit si Harry Roque pala, hindi niya talaga ma-i-deny na kilala niya si Ramil Madriaga. Ang totoo nito, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara. Kasi, panahon itong Zoom meeting na ito, panahon ito ng kampanya sa eleksyon. Panahon yata ito ng kampanya noong 2022. Sa 2022 elections kasi, unit team, kandidato nun si Harry Roque, kandidato rin si Jinggoy, tapos si Sara Vice.
Siguro pinag-uusapan nila dyan sa Zoom meeting, paano tutulungan ng grupo ni Ramil Madriaga ang kandidatura ni Harry Roque at saka ni Jinggoy. Ngayon, pinapakiusap ni Sara kay Ramil Madriaga na suportahan naman si Harry Roque at si Jinggoy. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, matapos kasi yung eleksyon na yan, nanalo si Sara Duterte, nandun pa mismo si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara sa Davao. Ha? Oh. Tapos, doon na nagka-problema. Yung sunod kasing nangyari, si Madriaga tumulong doon sa mga farmers o magsasaka ng Bataan. Ay yung mga magsasaka ng Bataan, di umano, kinakamkam, linaland grab ni Roque yung lupa kasi tatayuan yata ng Pogo compound. Nagalit si Roque kay Madriaga, tapos kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Pagkatapos nakasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman, ginantihan. Sabi ni Madriaga, gumanti si Roque, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Nag-imbento daw ng gawa-gawang kaso ang mga di umano'y kinidnap, yung mga Chinese doon sa, siyempre, maraming kagrupo si Roque na mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yun yung ano. Ngayon, humingi yata ng tulong si Madriaga kay Sara na kung tulungan siya sa problema na ginawa sa kanya ni Roque, na kinasuhan nga siya. Hindi daw tinulungan ni Sara. Doon na nagalit si Madriaga kila Sara. Kumbaga grabe ang tulong niyang ginawa para sa kandidatura ni Duterte, ni Sara. At maraming pinagawa sila Duterte, sila Sara, kahit mga alanganin, ginawa ni Madriaga. Tapos nung humingi siya ng tulong, dahil nga ginigipit siya ni Roque, o hindi man daw siya tinulungan. Yan yung ano dyan. So nakikita natin dyan, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Roque na hindi nila kilala si Madriaga. Tingnan nyo yan. Ipe-present yan. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, marami pa. Yung cellphone daw ni Madriaga, yung 3 cellphones na nasa kustodya ng korte kasi ebidensya yun sa kaso, nire-request nila na ilabas kasi marami pa daw doon na mga ebidensya. Mayroon yatang mga mga call logs. Ibig sabihin, may mga patunay doon na nag-uusap si Sara at saka si Madriaga. Sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview Kaya ito, mahihirapan talaga si Sarang idinayan. Ang dami, tambak ng ebidensya. At saka hindi yan simple. Kung ganyan na nakakapag-Zoom meeting ka kay Jinggoy, kay Harry Roque, kay Sara, ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ito si Madriaga. Malalim ang koneksyon niya sa loob ng Duterte. Hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganyan. Makakapag-ano ka ba ng ganyan? Ako nga, hindi ako, kahit ako, founder na ako ng Bunyog, founder ako, chairman ng Bunyog. Hindi ako basta-basta makakapag-connect sa mga politikong ganyan. Ako nga, wala naman ako masyadong kilalang politiko. Kasi kailangan talaga, maano ang koneksyon mo. Ay ito yatang si Madriaga, magaling mag-connect sa mga politiko. Pero hindi ka naman pagkakatiwalaan ng politiko kung hindi ka nagpapakita ng ano ba yung kakayahan mo, yung skill mo, yung pagkatao mo. Kaya yan, marami na tayong pinakitang video ni Madriaga na kapag Zoom meeting kay Sara Duterte. Kaya mahirap ng i-deny. Mahirap na yan i-deny. Sabi ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, fishing expedition daw. So sagutin nga natin yan. Fishing expedition ba yun? Kasi ang sinasabi, wala naman pala kayong ebidensya pa para sa laban sa akin, nag-file na kayo ng impeachment. Ano ang patunay niyan? Sabi ni Sara, bakit nyo sinusumpina yung mga bank records ko? Bakit nyo sinusumpina yung salin ko? Wala naman pala kayong ebidensya. So ang gusto nyo ngayon, isumpina ako yung mga mga bank records niya at salin dahil wala ngang ebidensya laban sa kanya. Siyempre, pag sinumpina yon at produce yun, magagamit na yon laban sa kanya. Bakit ko sinasabi na ignorante sa batas si Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ko sinasabing grabe ang kaignorantihan sa batas? Unang-una, nang final yung impeachment, mayroon na yung mga grounds sa impeachment at mayroon na yung attachments. Ang dami nang naka-attach doon.
Ang dami nang naka-attach doon. 'Di ba? Nung final nga yung mga impeachment complaints na yon, kinarga na sa kariton eh. Oh, nakita naman natin kung gaano kakapal yung mga yung mga dokumento na yon. Ibig sabihin, nung final yung impeachment, nakasite na doon, hindi niya ba napanood yung si Laila de Lima? Bawat ground ng impeachment, sinasabi ni Laila kung ano ang ebidensya doon. Paragraph 100, paragraph 111, annex ganito, nandun yun. Ibig sabihin, marami ng attachments doon, marami ng naka-attach na mga ebidensya doon at testigo. Halimbawa, yung mga minutes ng mga hearing sa Kamara tungkol sa confidential funds, naka-attach na yon. Yung mga COA disallowance, nandun na yon, naka-attach na yon. Yung mga liquidation ng Mary Grace Piatos, naka-attach na rin yun. Ibig sabihin, sapat-sapat na yung ebidensyang nandun. Kaya anong sinasabi ni Sarang final daw yung impeachment, walang ebidensya? Ang dami nang ang ebidensya. Kaya nga sinabi ng ang boto nga ng mga kongresista, okay, sufficient in form, saka sufficient in substance. Okay na yon. So ibig sabihin, pasado na sa form saka sa substance. Ano na ang sunod na step? Ang sunod na step na, ipipresent na ng mga complainants yung ebidensya. So, mayroon bang ebidensyang ipipresent? Yes! Kaya nga nag-motion si Chel Diokno na ibig sabihin, si Madriaga testigo namin. Kung pwede, ipadala na yan dito na sa House, dito na lang ikulong. Dito na i-detain sa facility ng House para madaling ipatawag. Mali ba yun? Mali ba yun? Tama lang yun. Para madali ang pagtapatawag sa kanya. Kaya lang, sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kailangan ng approval ng korte niyan. Kasi may kaso na sa korte eh. Hindi pwedeng ang magdesisyon lang yan, House. Diniscuss ko rin yan, pinaliwanag ko. Sabi ko, yung motion na yan na i-transfer ng custody, hindi naman pwedeng desisyon ng House lang yan. Kailangan yan, approval ng korte. Kasi sa ngayon, ang may jurisdiction kay Madriaga, korte. Pero sa tingin ko naman, papayagan ng korte yan. Di ba? Yung paliwanag ko na yon, kung napanood nyo yon, ganun din ang sinabi ni Congresswoman Luestro ngayon. Ngayon, ibig sabihin, pinapatawag si Madriaga, ilipat na dun sa Kamara. Mali ba yon? Anong mali dun? Ngayon, yung tungkol naman sa SALN sa bank records. Ganito kasi yan mga kabunyog. Yung bank records kasi ni Sara, hindi yan basta-basta makukuha ng complainants. Halimbawa ako ang nag-file ng complaint laban kay Sara. Pwede ba akong kumuha ng bank records ni Sara? Hindi. May bank secrecy. May bank secrecy law. Pero sino ang pwedeng kumuha ng bank records ni Sara? Ombudsman. Isusumpi na ang AMLAC. Sino naman ngayon ang mag-o-order sa ombudsman? Kamara. Yung House of Representatives. May power ng subpina. May subpina power ang Justice Committee. So ganun lang naman ang mangyayari. Kumbaga, yung Kamara, yung Justice Committee, isusumpi na yung Ombudsman na kung pwede i-produce yung SALN ni Sara. Para legal yung proseso. Legal yung proseso. Bawal ba yon? Hindi bawal yun. Kasi may power ang Kamara na magsumpi na para sa impeachment. Pwedeng isumpi na ang Ombudsman. O ang Ombudsman naman, dahil impeachment yan, magko-cooperate yan. Anong gagawin ng Ombudsman? Ipoproduce yung SALN. Bawal ba yun? Hindi. Kaya, ano ba itong inaano ni Sara Duterte? Ang ibig niyang sabihin? Ang ibig mo bang sabihin? Pag file mo ng complaint, ng impeachment, dapat lahat ng ebidensya nandun na? Actually, yung impeachment ni Corona, marami doon na lumabas na mga ebidensya, lalo yung dollar accounts niya. Nung sinubpina na ng korte, ng Senado, yung impeachment court, sinubpina. Actually, pagdating sa trial, marami pa dyan na isusugpina sa kanya. Marami pang isusugpina ng mga testigo dyan. Bawal ba yun? Hindi. Anong ibig sabihin ni Sara? Dapat pag-file mo ng impeachment sa kanya, nandun na lahat ng mga ebidensya sa kanya? Hindi. May mga lilitaw pa dyan na bagong ebidensya at isusugpina yan. Bawal ba yun? Hindi. Parang kahit naman sa korte, ko halimbawa, ang nakikita kong matibay na ebidensya ay yung records ng land ng Register of Deeds, yung record ng titulo ng lupa. So anong gagawin ko? Magre-request ako, magmo-motion ako sa judge na kung pwede isumpina yung ROD, yung Register of Deeds. Anong sumpina? Ducis tecum. Ibig sabihin yung Register of Deeds mismo, yung Register of Deeds ay mag-appear sa korte. Pangalawa, sumpina
Hindi, subpoena pala ad testificandum kasi magtitestify. Tapos, dalhin yung titulo ng lupa. O, subpoena, ano yon, ducis tecum. Ang may power na magsumpina noon, korte. Kasi ako, hindi ko kayang isumpina yun. Wala nang, abogado ako, pwede akong magsumpina. Hindi, ang mag-o-order ng sumpina ay ang korte. Ganyan din yan. Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment kay Sara, mga private citizens yun, civil society, hindi sila pwedeng magsumpina. Sino ang magsusumpina ng mga records? Ng mga ng mga salin? Yung Kamara, yung House of Representatives. At bakit may power ng ganun ang House of Representatives? Ang mag-i-initiate, sino ba ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? Sige nga, anong nakalagay sa Constitution? Sino ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? House of Representatives. Hindi naman judge ang House of Representatives. Hindi pwedeng maghanap ng ebidensya ang judge. Sino ba ang judge? Ang korte. Pero ito, prosecutor ito eh. Ibig sabihin, pag natuloy ang impeachment ni Sara, ito ang mag-uusig. Sino ang maglilitis kay Sara? Senado. Impeachment court eh. Pero sino ang mag-uusig sa kanya? Tagasakdal. Itong Kamara. Kaya itong Kamara ngayon, may power ito na mag-imbestiga, magtipo ng ebidensya. Power ng Kamara yan. Kasi sila yung nag-i-initiate ng impeachment complaint. Ano ba ito? Ha? Ang sinasabi kasi nila, parang ang ibig nilang sabihin, dapat pagsimula pa lang ng impeachment complaint, kumpleto na lahat ng ebidensya. Hindi. Pwede naman na ang ebidensya mo hindi pa kumpleto, pero dapat sapat na, sufficient. Pero kung may mga bago pang ebidensyang matitibay na pwedeng ma-produce, pwedeng isumpi na yon. Ang mahirap kung nag-file ka ng impeachment, wala kang ebidensya. Mayroon na. Kaya lang, may nakikita pang mga dapat pang ma-produce na ebidensya. Kaya gagamitin mo ngayon yung sumpi na power ng Kamara. Di ba? Parang sa fiskal. Ako, nag-file ako ng reklamo sa fiskal. Dapat ba lahat ng ebidensya dala-dala ko na? Yes! Kailangan magdala na ako ng ebidensya para makumbinsi ang fiskal na may probable cause. Pero once na magsabi ang fiskal, okay, kumbinsido na ako, may probable cause, i-file na natin to. Ngayon, pag na-file mo yung kaso, mayroon ka pang na-produce na mga ebidensya, pwede pa rin yung ihabol. At kung may nakikita ka pang dapat na i-produce na ebidensya, makikiusap ka sa korte na isumpi na yon, pwede pa rin yun. Ano bang klase? Mukhang hindi nag-practice ito si Sara. Mukhang hindi nag-practice. Ha? Para kasing ang argumento kasi dapat lahat ng ebidensya ready na. Hindi na pwedeng magdagdag. Hindi na pwedeng magsumpina. Ano ba 'yon? Ang importante, pag file mo ng impeachment, may sufficient ka ng ebidensya. Sufficient. Pero tandaan natin, pwede kasing sufficient yung ebidensya mo, pero medyo kulang pa para makonvict si Sara. So magpo-produce ka pa ng dagdag na mga ebidensya. Pwede ba 'yon? Yes! Sino na ngayon ang makakatulong mo mag-produce nun? Yung House of Representatives, kasi sila yung magiging prosecutor. Sino ba ang magpo-prosecute sa Senado niyan pag nagkaroon ng trial? House of Representatives. Kaya itong sila Luistro ngayon, yan sila ngayon, yung mga abogado diyan sa Senado ngayon, ay sa Kamara, sila rin, sisiguraduhin niya na kumpleto ng ebidensya para pag dinala sa Senado, mananalo sila sa kaso. Ibig sabihin, makukonvict si Sara. Hindi dapat tinitingnan ang Kamara na parang neutral. Hindi yan. Ang Kamara ang nag-i-initiate ng impeachment complaint. Nasa Constitution yan. Exclusive power yan ng House of Representatives. Initiate the impeachment. So, diba? Ngayon, pag na-initiate na yung impeachment complaint, ang requirement lang naman, hindi namin to mai-entertain kung hindi sufficient inform in substance. O pumasa na, sufficient na inform in substance. O sige, tingnan na nga natin yung mga ebidensya. O, i-present mo na nga sa amin yung mga testigo at ebidensya. Okay. Ngayon, kung na-i-present na, kulang, dagdagan pa, o di magsusumpi na. So hindi naman bawal ba yung magsumpi na yung Kamara? Hindi. Para pag nagsumpi na, madadagdagan pa yung ebidensya. Sufficient na siya. Pero tandaan natin, ang kailangan sa conviction, beyond reasonable doubt. So kung mayroon pang mga ebidensyang lumabas, isumpi na yan, pwede yun. Ito ngayon yung ginawa ni Congressman Chel Diokno. Sinumpi na yung mga dokumento. O, ngayon ang sabi ni Sara, bakit ngayon lang kayo nagsusumpi na? Dapat kumpleto na kayo ng ebidensya. Wala naman pala kayong ebidensya. Ngayon pa lang kayo magsusumpi na. Sus naman. Anong klase naman yan?